Magandang araw. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Alvin. Hayaan niyong i-share ko sa inyo ngayong araw ang minsang naging karanasan ko. Isang pagkakataon sa aking buhay na minsan ay hindi ko lubos akalain na darating. Isang may edad na babae ang minsang naging parte ng aking alaala na hindi ko kailanman makakalimutan. Year 2015. 5 kaming magkakabarkada noon na bumiyahe. Siguro mga edad 18 hanggang 19 pa lang kami noon. Niyaya kami ng aming kaibigan na magpasyal sa isang maliit ngunit pribado na isla sa Kabisayaan dahil na rin sa imbitasyon ng kanyang tiyo na namamahala sa island resort. Sa totoo lang, wala kaming pamasahe papunta doon. Sadyang sinagot lang talaga nila ang lahat. Hindi rin kasi kami yung may sariling pera dahil nag-aaral pa lang kami noong mga time na yun. 2 oras bago narating ng pump boat na sinakyan ang isang isla na hanggang sa ngayon ay hindi pa napapabalita sa turismo kahit mas maganda pa kaysa sa Boracay. Halatang walang publisidad ang naturang isla, pero may mga nipahat na nakatayo na elegante ang pagkakagawa. Enjoy kami sa katahimikan ng lugar dahil tanging huni ng iba't ibang mga ibon at kulisap ang maririnig na sinasabayan pa ng mahihinang alon. Habang kumakain ng tanghalian, ay kinausap kami ng tiyo ng barkada namin na si Manong Ambo. Naikwento niya na merong darating na isang VIP na mag-i-stay sa isla ng 3 araw. At kami ang pinakiusapan na umalalay sa kanya sa iba't ibang gawain gaya ng room boy, waiter, security at kung saan pa kami kailanganin. Hindi ako sinagot ni Manong Ambo nung tanungin ko kung sino. Ngumiti lang siya. Excited kaming lahat na makita ang sinasabing VIP. Inayos namin ang magiging lipahat nila na pagtutulugan. Malamlam ang sikat ng araw, kaya kahit 3:00 ng hapon ay inuna agad namin na maligo sa malamig na tubig ng dagat. Bago mag 5:00 ng hapon, ay may narinig na kami na ugong sa himpapawid at ilan sandali pa ay may natanaw na kaming isang helicopter. Sinabihan kami ni Manong Ambo na umahon na dahil darating na ang bisita, kaya nagsiahunan na kami mula sa dagat. Pinayuhan kami na huwag munang magpapakita at siya na lamang ang sasalubong sa helicopter. Noong time na yon, malapit lang sa aming pwesto sa dalampasigan lumapag ang helicopter at naunang bumaba ang 2 alalay na ibinaba ang ilang bag na naglalaman ng personal na gamit ng bisita. Habang inilalapag ang mga bag at gamit, ay bumaba na rin ang bisita. Sa isla pala siya magsi-celebrate ng kanyang 53 birthday. At nais niya ay katahimikan, kaya solong pumunta sa lugar. Pagkababa ng bisita mula sa helicopter, ay nagbilin to sa piloto bago muling pumailan lang sa himpapawid. Paglipad ng helicopter, ay tinawag na kami ni Manong Ambo at ipinakilala sa bisita at isa-isa kaming nakipag-shake hands at nagpasalamat agad nang malaman na kami ang aalalay sa kanya sa lugar na yun. Namangha kami ng personal nang makilala ang bisita. Kilalang personalidad ang panauhin na madalas ding napapanood at nababasa sa dyaryo. Kakaiba ang kanyang ayos dahil naka-casual attire. Malayo sa kinasanayan namin na laging formal. Ang buhok naman ay normal na nakalugay. Mas maganda pala siya sa personal at talagang maganda kahit na nasa early 50s na siya noon. Medyo chubby pero well-proportion ang korte ng katawan kaya masasabing sexy. Nagkanya-kanyang buhat kami ng mga bag at iba pang dala ng magandang bisita
hanggang sa makarating sa kanyang tutuluyang cottage. Halatang mabait siya dahil hindi naman siya makitaan ng pagkasuplada at enjoy lang siya sa pakikipagkwentuhan sa amin habang naglalakad. Nagpasalamat muli siya bago namin nilisan ang tinutuluyang cottage ni Ma'am. Habang pabalik na kaming magkakabarkada sa aming kubo, ay iisa ang pinag-uusapan nila. Kung ano ang pasalubong sa amin ni Madam at kung ano pa kaya ang ibibigay pagkatapos ng aming service o pag-alalay sa kanya dito sa lugar. Nang banggitin ko na ang ganda pala ni Ma'am, ay tinuya nila ako. Kesyo matanda na at gurang na raw, kahit anong ganda at sexy. Lihim akong natawa dahil sa kanilang pananaw. Well, sa tingin ko, magkakaiba talaga ang pananaw nating mga lalaki pagdating sa babae. Nung makilala ko o makita ko si Ma'am, ay tila nag-iba ang pananaw ko. Akala ko gusto ko sa mga babae, yung kasing edad ko lang. Pero mali pala ako. Napangiti na lang ako. Ibang klaseng ngiti na ako lang ang nakakaalam ng dahilan. Mag-aalas 7 na ng gabi nang biglang utusan ako ni Manong Ambo na sunduin si Madam upang magsalo-salo na kami sa hapunan na halatang pinaghandaan para sa bisita. Ang mga kaibigan ko ay nag-ayos ng mesa at mga upuan sa tabing dagat dahil gustong maghapunan doon ng bisita. Ang iba naman ay nagsindi ng mga gasera dahil wala namang kuryente sa lugar. Siyempre ako ay excited dahil ako ang naatasang sumundo kay Ma'am. Nakangiti ako ang naglakad patungo sa cottage niya at lampara ang ilaw ko sa daan dahil wala talagang kuryente ang isla. Medyo malayo din ang aking nilakad bago nakarating at agad na kumatok sa pintuan kasabay ng magalang na pagtawag. "Ma'am, magandang gabi ho. Susunduin ko na daw po kayo. Handa na po kasi ang hapunan." Nang mabosesyon niya ako ay agad siyang sumagot. "Okay, sige. Pero halika muna dito, iho." Habang hinihintay ako, anyaya niya. Pinihit ko ang doorknob na hindi nakalak at tumuloy ako sa loob. Kandila lang ang ilaw. Pero kahit mahina ang liwanag, ay aninag ko pa rin ang kaputian. At malapor sila ng cuties ni Ma'am. Nakatalikod siya sa akin ng mga oras na yun at nakatapis lang ng tuwalya. "Pasensya ka na at hindi pa kasi ako tapos ginagawa ko." Ang sabi na lang niya habang pinagmamasdan ko siya. Wala na akong masabi dahil napako ang atensyon ko sa kanyang likuran. Pansin ko na parang wala lang kay Ma'am na nasa likuran niya lang ako at patuloy lang siya sa pagsasalita. Habang namimili ng isusuot kung bathing suit o bikini dahil type niya raw na mag-night swimming sa dagat pagkatapos naming maghapunan. Ako na ang nag-suggest na bathing suit ang isuot dahil may konting kalamigan ng gabi kahit summer. Sa pagyuko niya upang kunin sa bag ang isusuot ay medyo nakalas ang tuwalya niya kaya agad akong umiwas ng tingin dahil baka kung ano pa ang isipin niya. Agad isinuot ng ginang ang bathing suit at kahit hindi pa ayos, ay humarap na siya sa akin para ipakuha ang mga dadalhin naming alak. Bago sa aking paningin ang tatak ng mga imported na alak at ang tanging natatandaan ko ay Royal Salute. Lihim akong napangiti dahil sa isip ko ay talagang sulit ang pagbisita ng katulad ni Madam dito sa lugar. Sinabihan din niya ako na huwag iinom ng marami dahil ako lang ang aasahan niya na aalalay sa kanya mamaya pabalik. Masarap at magaan daw inumin ang alak na dala niya. Ngunit delikado pag tumama dahil siguradong tatagalang tulog. Patuloy siya sa pag-aayos ng bathing suit niya habang nagsasalita. Hindi ako nagpapahalatang tinamaan na ako sa kanya dahil sobrang hot niya talaga. Iba talaga pag may pera. Kahit may edad na ay kaya pa ring humanay sa mga dalagang naggagandahan. Makinis at malapor sila na pa rin ang putis, ni walang galos o gasgas. Hindi ko akalain na parang pangarap lang lahat ng yun
dahil hindi ko inasahan na magkakamit talaga kami sa personal. Bago kami umalis sa cottage, ay nagsuot siya ng bathrobe na pangdoble. Ako na ang nagdala ng kanyang mga personal na gamit at ilang bote ng alak at red wine. Siya na ang naghawak ng lampara habang nilalakad namin ang madilim na daan. Nakakapit naman ang isa niyang kamay sa aking braso, kaya lubos ang pagkailang ko nung time na yon. Mabilis ang tibok ng puso ko at halatang kinakabahan ako. Madilim talaga ang daan na aming tinatahak na minsan ay hindi na kayang ilawan ng lampara, kaya maraming pagkakataon na nawawala sa balance si ma'am at napapadikit siya sa akin na kinakatuwa ko naman. Pagkatapos ng matagal-tagal na lakaran ay narating din namin ang bangket na inihanda ni Namang Ambo. Bagamat pawisan si madam ay mabango pa rin to. Natuwa si madam sa dinatna na aming pagsasaluhan sa tabing dagat. Pawang seafoods na iba't ibang luto na talaga namang katakam-takam dahil halos dinaig pa ang Barrio Fiesta sa sarap ng pagkakaluto. Enjoy ang lahat sa aming hapunan, lalo na si ma'am. Pagkatapos naming magkapunan ay kinuha na ni madam ang mga dala naming alak. Tuwang-tuwa si Mang Ambo at ang aking mga kaibigan nang makita ang aming iinumin dahil nasanay na kami noon sa mga local lang na brand. First time naming uminom ng imported na alak. Ganon na nga ang nangyari. Tagay Marino ang style nila sa pag-inom. Iisang baso na umiikot at dahil sa smooth lang sa lalamunan namin ng alak na yon, ay napabilis ang ikot ng Tagayan. Gaya ng payo ni ma'am, ay hindi ako sumabay sa kanila. Bagkus ay meron akong sariling baso. Gayon din si madam na red wine naman ang iniinom. Pinabayaan lang ni madam na uminom ng uminom si Manong Ambo at inatupag na lang niya ang pag-awit ng mga local folk songs natin. Masaya ang inuman dahil nakikisali ang bisita sa aming mga kantsawan at biruan, lalo na ang green jokes na aming kinatuwa dahil meron din palang kagaspangan ang kagalang-galang na matrona. Siya pa ang nag-uudyok ng mabilis na Tagayan na kinatuwa naman ang lahat. Naging masayang pagtitipon ang inuman dahil ang nananahimik na isla ay biglang umingay. Sa aming inaasahan ay hindi natapos ang ikatlong bote ng alak dahil unti-unti nang natatahimik ang lahat at isa-isa nang nagkatulugan. Merong humiga sa buhangin. Ang iba ay sa upo ang kawayan humilata. At ang iba naman ay doon sa mesa na aming ginamit. Pero okay lang at wala namang napasuka sa kanila. Bukas, kahit madaas na ang araw ay sure akong tulog pa rin sila. Pero hindi naman sasakit ang ulo. Ang wika ni madam. Mabuti raw at hindi ako nakipagsabayan sa kanila sa Tagayan. Dahil kailangan niya ng alalay. Mag-aalas 10 na noon ng gabi nang sabihan ako ni ma'am na nais niyang mag-swimming sa dagat. Niyaya niya ako papalayo sa lugar na kami lang ang tao. Sa harap ko ay kinalas niya ang bathrobe at inabot sa akin upang maisampay ng maayos. Kalmado ang dagat dahil walang alon at parang bata si ma'am na lumusong sa maalat na tubig upang lumangoy at magtampisaw. Enjoy na enjoy talaga siya sa isla. At nang nasa medyo malayo na siya, ay sinigawan niya ako. Nasundan ko daw siya dahil gusto niyang makarating sa malayo at malalim na bahagi ng dagat. Mabilis naman na kinalas ko na rin ang aking suot at tanging boxer na lang ang natira dahil wala akong baon na swimming trunk. Sinundan ko na agad si ma'am. Nang makalapit na ako sa kanya, ay hinila niya ang aking braso upang magtungo pa kami sa mataas na lebel ng tubig na hanggang leeg niya. Mainit ang tubig sa kailaliman ng gabi, pero mas umalab pa ang aking damdamin nang mula sa likuran ko ay niyakap ako ni ma'am nang hindi ko alam ang dahilan.
Para akong lalagnatin sa pagkakayakap niya ng mahigpit sa likuran ko. Maya-maya, napahaplo si Madam sa abs ko. Paibaba, na ikinagulat ko talaga. At sa puntong yun, nakuha ko agad ang hinihiling niya. Dala nang ako'y wala pang karanasan sa kama nung time na yon, kaya hindi ko masyadong na-sense na kursunada pala ako ng aming bisita. Sa edad na 18 anyos, ay marami pa akong hindi alam sa mundo. Hindi ko lubos maintindihan ang nais ni Ma'am nung una. Hindi ko alam kung nagbibiro lang ba siya o seryoso. Ibang-iba si Madam. Espesyal ang tingin ko sa kanya simula una pa lang. At kahit may edad, ay the best pa rin talaga ang ganda niya para sa akin. Habang paggabi ng paggabi, ay nag-uumpisa na ang low tide at saksi kami sa unti-unting pagbaba ng tubig sa dagat at ang paglawak ng dalampasigan na kasing pino ng pulbos ng buhangin. Sa kabila nun, ay pinilit pa rin naming lumayo. Hindi namin namalayan ang biglang paglalim ng aming nilalakaran. Pareho kaming na off balance at saglit na nagkahiwalay. Inalalayan ko si Madam na makalayo sa lampas taong level ng tubig at nang makarecover siya ay agad na lumapit to sa akin. Harapang yumakap sa akin si Ma'am ng mahigpit at gayon din ang tinugon ko sa kanya. Salamat ha. Malambing na pasasalamat ang ginang. Ngunit isang malambing na halik ang ginawad niya mula sa aking leeg hanggang sa mapunta sa aking labi. Wala na akong nagawa, kundi tumugon na lang dahil ginusto ko rin naman. Sino ba naman ang tututol sa ganung sitwasyon? Siguro, tanga na lang ako kung palalampasin ko pa ang pagkakataon na iyon. Sana'y tayo lang ang makaalam nito, iho. Hindi mo dapat ipagsabi sa iba, lalo na sa mga katropa mo. Promise? Opo, ma'am. Ang sagot ko ni medyo kabado, pero sa kabila nun ay hindi maipaliwanag na galak ang bumalot sa aking pagkatao. At sa may kalayuan sa dalampasigan, nangyari ang hindi ko inaasahan ni kahit sa panaginip lang. Napatingala na lang si Ma'am sa liwanag ng buwan nang tuluyang lunurin kami hindi dahil sa alon, kundi sa nakaw na sandali. At kahit panandali ang aliw lamang ay tuwang-tuwa sa akin si Madam. Ngiting-ngiti ito nang bumalik kami ng cottage. Nang maihatid ko siya, muli niya akong hinila hanggang sa muling may mamagitan sa amin. Habang hingal at pagod ay umakap sa akin ng ginang. Bumulong siya. Salamat, iho. Pinasaya mo ang bakasyon ko. Sabay binigyan niya ako ng malambing na halik. Wala yun, ma'am. Ako nga po dapat ang magpasalamat. Dahil kahit ordinaryong lalaki lang po ko, sinuwerte pa rin ako. Naku, hindi naman. May tsura ka nga eh. Teka lang, eto kunin mo. Tumayo siya at kinuha ang kanina lang ay suot niyang andes. Inabot niya yun sa akin. Ito, iho. Remembrance mo sa akin. At napangiti siya na medyo natawa pa. Ako naman ay hindi makapaniwala. Dali-dali ko namang inabot yun at tinago ko sa bulsa ko. Madaling araw na akong nakabalik sa mga kaibigan ko na humihilig pa rin dahil sa kalasingan. Ngiting-ngiti ako bago natulog. At kahit puyat, ay sobrang worth it naman dahil alam kong minsan lang ang pagkakataong yun sa buhay ko. Bago matapos ang bakasyon namin sa isla, ay nakatanggap kaming magkakaibigan ng pera mula kay Ma'am. Tuwang-tuwa kaming lahat. Kung alam lang sana nila na mas higit ang natanggap kong regalo kaysa sa kanila. Sa ngayon, hindi ko pa rin talaga makalimutan yun. Kahit pa may asawa na ako ngayon, lihim pa rin nakatago ang alaalang yun sa isipan ko.